Si Chen ay ipinagkanulo ng kanyang nobya at pinatay ng isang makapangyarihang batang Panginoon. Ngunit siya ay muling isinilang sa nakaraan. Dahil alam niya na paparating ang apokalipsis, nanumpa siyang agawin ang kontrol ng mundo. Ang una niyang ginawa ay bumisita sa isang gang upang manghiram ng pera. Nagpapanggap na isang walang alam na mayamang binatilyo. Nagkunwari siyang padalos-dalos magsugal at matapos ang kaunting pag-arte, nakakuha siya ng milyon-milyong halaga ng pera kapalit ng pagsuko ng mga titulo ng kanyang bahay. Nagdiwang ang gang, hindi nila alam na hindi sila mabubuhay ng sapat para mabawi pa ang anumang iyon. Inulit ni Chen ang ginawa niyang ito sa bawat gang na kanyang makita, patong-patong na iniipon ng pera para sa kanyang mga plano. Pagkatapos, napagdesisyunan niyang kumain ng mamahaling ice cream. Ang ice cream na dati niyang binili para sa kanyang taksil na nobya. Nang humingi siya ng 10 magkakaibang flavor, isang babae ang nangutya sa kanya at nagduda kung kaya ba niyang bayaran iyon. Bilang sagot, binili ni Chen ang buong paninda ng tindahan at pinilit ang babae na lumuhod sa kahihiyan. Muling isinilang na may kakayahang inventory, sinimulan na niyang maghanda para sa katapusan ng mundo. Sumunod, kumuha siya ng mga arkitekto upang magdisenyo ng isang hindi mapasok na kuta. Pagkatapos ay nagtungo siya sa black market upang maghanap ng mga armas. Doon nakita niya ang isang babae, isang dating kaklase, na ginugulo ng mga tao. Nakialam si Chen at tinalo ang isa sa mga umaatake hanggang sa dumating ang isa pang lalaki na tumulong sa kanya na labanan ang natitira. Tumakas ang mga salarin at nalaman ni Chen na ang lalaki ay isang dealer ng armas. Bumili siya ng baril at bumalik sa kanyang bahay, hinihintay ang pagsisimula ng apokalipsis. At ang pamagat ng kwento, Apocalypse Heat, I become a king with my safe house. Natarante siya at sumigaw habang mutikan na niya ihampas ang ladrilyo sa paparating, ngunit napagtanto niyang si Chen Xiao yun. Kalmado nitong sinabi na ayos na ang lahat at kailangan na nilang umalis, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Saka naglabas ng baril at nagpaputok ng isang putok sa himpapawid, sumabog ang bala sa taas. Nagulat si Li Yuyu sa ingay, habang natawa si Chen Xiao dahil alam niya ang eksaktong epekto ng ginawa niya. Samantala, sa labas, nakita ni Mu Chang ang hudyat sa langit at agad na naunawaan, napansin niyang kahanga-hanga talaga si Chen Xiao at tila tunay na nagulat. Sinimulan niya ang sarili niyang bahagi ng plano, naghagis siya ng ilang handang fire bottle, nagdulot ng kaguluhan at mga pagsabog. Mabilis na nagliyab ang lugar, nagsigawan ang mga tao at nagkandara pang apulahin ang apoy. Gaya ng plano, abalang-abala ang lahat sa kaguluhan, napasigaw sila na isa itong papasabog na bomba kaya kailangan na nilang tumakbo. Habang kumakalat ang apoy, madaling nakalusot sina Chen Xiao at Li Yuyu papasok sa iba pang bahagi, itinuro ni Li Yuyu ang daan, ipinaliwanag na ang eskinita sa unahan ay patungo sa labas ng South Gate. Habang nagpapatuloy sila ay may napansin si Chen Xiao, biglang may isang babaeng tumakbo mula sa likuran at tinawag si Chen Xiao, nagmamakaawang isama siya. Siya si Liu Wanqing, humarap si Chen Xiao at agad siyang nakilala, muli siyang nakiusap, sinabing dating magkasintahan sila at hinihiling na isama siya alang-alang sa nakaraan. Lumapit siya at nangakong kung ilalayo siya rito, hindi na niya isusumbat ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga utang noon. Malamig na sumagot si Chen Xiao, sinabing hindi niya talaga nauunawaan ang sitwasyon. Sa marinig ang tono nito, gumuho si Liu Wanqing at humagulhol. Ikinwento niyang pinipilit siyang magtrabaho araw-araw para aliwin ang mga matatandang lalaki. Kapag tumanggi siya ay sinasaktan, at kapag tumakas ay hinuhuli at ibinabalik. Umiiyak siyang wala na siyang mapuntahan at nagmakaawang patirahin siya ni Chen Xiao, nangangakong gagawin ang anumang gusto niya. Tiningnan siya ni Chen Xiao at ipinaalala ang lahat ng nagawa niya. Kung naisip ba niya ang araw na ito nang pagtawanan siya dahil mahirap, tinawag siyang simp, nakipagrelasyon sa iba sa likod niya, at dinala pa si Liu Haifeng para patayin siya. Nang marinig yun, tunay na natakot si Liu Wanqing at doon niya napagtantong hindi mapapatawad ang kanyang mga ginawa. Mas lalong nagmuni si Chen Xiao, inalala ang kanyang nakaraan at napagtantong hindi niya kayang patawarin ang lahat ng iyon, anuman ang sabihin niya ngayon. Pinigil niya ang kanyang damdamin, hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Malamig niya itong itinulak palayo at sinabing hindi pa rin nagbabago ang kanyang pag-arte. Pagkatapos, hinarap niya si Li Yuyu at sinabing magpatuloy na sila. Napatingin si Li Yuyu kay Liu Wanqing na nakahandusay sa lupa at tahimik na umasa na matuto ito sa nangyari at huwag nang maging tulad niya. Sa sandaling yun, biglang nagbago ang ekspresyon ni Liu Wanqing, sumigaw siya na kung hindi siya hahayaang mabuhay ni Chen, hindi rin niya hahayaang maging madali ang buhay ng sinuman. Agad na may lumitaw na system notification,
nakadetect ng matinding negatibong emosyon, puot, na may dagdag 999, lubos na lumampas sa sukatan ang bilang. Hindi nagtagal matapos silang umalis, dumating ang pinuno ng lugar. Ang una niyang tanong ay tungkol sa tubig, pasigaw niyang tinatanong kung ligtas ba ang kanyang supply, dahil iyon ang pinakamahalaga niyang ari-arian. Nang buksan ng kanyang mga tauhan ang pinto at makita ang pinsala sa loob, nanlumo sila, wala nang natira. Pagkatapos ay napansin nila ang mga salitang nakasulat sa pader, malinaw na nakasaad na kinuha na ang tubig ni Boss Leo, at sa susunod, ang buhay na niya ang kukunin. Tuluyang nawala ng ulirat si Leo, galit na galit siyang sumigaw, hinihingi kung sino ang gumawa nito. Sa sandaling yun, wala siyang ibang iniisip kundi galit. Mula sa lupa, nagsalita si Liu Wanqing, sinabi niya kay Boss Leo na si Chen Xiao ang may gawa, nagsinungaling siya, sinabing sinubukan niyang pigilan ito ngunit sinaktan siya ni Chen at ininsulto pa si Leo, tinawag daw na basura. Kumapit siya kay Leo, sinasadyang impluwensyahan pa ito sa pagsasabing sinabi raw ni Chen na hindi karapat-dapat si Liu sa ganoong mga yaman. Patuloy siyang nagbuhos ng gatong sa apoy, binabalaan si Leo na balak ni Chen na pabagsakin silang lahat. Pagkarinig nito, sumabog ang galit ni Leo, inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya patungo sa South Gate upang tugisin si Chen Xiao, kumalat ang malaking kaguluhan sa buong kampo habang ibinibigay ang utos na manghuli. Sa unahan, agad napansin ni na Chen at Mu Chang ang galaw, nagkomento si Mu Chang na malinaw na hinahabol na sila. Habang nagtitipon ng buong puwersa ng kaaway sa likod ng kanilang pinuno, mahinahong binulong ni Chen na mas mabilis kumilos si Boss Leo kaysa sa inaasahan niya, ngunit handa na siya. Itinuro ni Leo ang direksyon at sumigaw ng utos na hulihin si Chen, sumugod ang lahat sa likod niya, wala ng kontrol ang galit. Ngunit ito mismo ang nagbigay ng bentahe kay Chen, na natili siyang kalmado at basta na lamang inihagis ang isang sulong sa lupa sa harap nila. Agad na nabuo ang isang napakalaking pader ng apoy, napilitan ang grupo na huminto, naipit sa likod ng mga apoy. Sumigaw ang pinuno sa kabila ng apoy na sisiguraduhin niyang matatapos na si Chen Xiao. Kasunod nito, may lumitaw na notification, nakadetect ng matinding negatibong emosyon, puot dagdag 999, ngayon, 2 na ang taong umabot sa pinakamataas na antas ng puot laban kay Chen. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Chen, sarkastiko niyang pinasalamatan si Boss Lu, sinabing ikalulugod niyang tanggapin ang mga puntong ito ng emosyon upang lalo pang lumakas at mas marami pang makuha sa hinaharap. Pagkatapos ay may isa pang notification na lumitaw, umabot na sa 3,000 ang negatibong emosyon, na unlock ang bagong kasanayan, Space Barrier. Sa loob ng komportableng silungan, abala si Chen Xiao sa pag-host ng isang munting selebrasyon. Malakas ang tawa ni Mu Chang, sinasabing napakahusay ng nangyari kanina. Tumaya pa siyang siguradong winawasak na ni matandang asong Liu ang sarili nitong lugar sa sobrang galit. Nakaupo sila sa paligid ng mesa, tinatamasa ang isang handaan ng napakasasarap na pagkain, nagdiriwang sila ng walang iniintinding anuman, tuluyang binabaliwala ang nakamamatay na heatwave sa labas. Sobrang kaakit-akit ng pagkain na kahit makita mo lang ay gugustuhin mo ng makisali, isang handa ang gusto mong salubungin agad, ngunit sa kasamaang palad, kung wala ka roon, maiisip mo na lamang ang lasa nito. Taos pusong nagpasalamat si Liu Yu kay Chen Xiao, sinabi niyang kung hindi siya nailigtas nito, hindi niya alam kung gaano pa siya katagal na naipit sa impyernong yun. Labis ang kanyang pasasalamat at handa siyang gawin ang anuman para makabawi, nag-alok pa siya na ang magluluto, sinasabing marunong siya ng iba't ibang putahe at nais lang niyang pasayahin si Chen, ngumiti ng mainit si Chen at pinaalalahanan siyang matagal na silang magkaklase, kaya hindi na kailangang maging formal. Ipinilit ni Liu Yu na hindi lang siya nagpapakumbaba, ipinaliwanag niyang pinaramdam ni Chen na may mga tao pa ring karapat-dapat pagkatiwalaan sa mundong ito. Sumabat si Mu Chang, idinagdag na kahanga-hanga rin ang eksenang bayani na nagligtas sa dalaga. Pabiro niyang hiningi ang mga detalye, gustong malaman kung paano eksaktong nagawa ni Chen ang lahat. Hindi pa rin siya makapaniwala na naubos ni Chen ang isang buong imbaka ng tubig mag-isa at nagtatakang baka gumamit ito ng kakaibang mahika. Sandaling natahimik ang silid, simple lang ang sagot ni Chen, may sarili siyang mga paraan. Sinabi niya kay Mu Chang na sa halip na alalahanin ng paano, mas mabuting pag-isipan nito kung paano ligtas na maibebenta ang ganoon karaming tubig. Nang marinig yun, natigilan si Mu Chang, napagtantong tama si Chen, hindi magiging madali ang magbenta ng ganoong dami nang hindi nabubunyag ang pinanggalingan. Pagkatapos, casual na tinanong ni Chen si Liu Yu tungkol sa kanyang buhay matapos ang junior high, binanggit na wala na siyang halos narinig na balita tungkol dito matapos silang magtapos.
Nagatubili sandali si Li Yuyu, saka ipinaliwanag na napunta sa matinding problema ang kanyang pamilya di naglaon matapos ang graduation. Habang nagsasalita siya, bumabalik ang masasamang alaala at muling umaangat ang kanyang kaba. Gayunman, pinilit niyang magpatuloy, alam niyang karapat-dapat malaman ni Chen ang katotohanan. Idinagdag niyang nawala rin ang kanyang mga magulang sa panahong yun. Dahil dito nagulat ang dalawa sa kanilang narinig. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang may mga apoy na nagsimulang umangat sa paligid ng perimeter. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita, sumilip sila sa labas at biglang napasigaw si Mu Chang na nasusunog ang buong lugar. Tuluyan nang wala sa kontrol ang apoy. Napakalawak ng sunog, sa gitna ng kaguluhan, nakikita nila sa monitor ang mga taong nagdurusa sa matinding init. May isang tao sa labas na buhat ang isang bata, desperadong sumisigaw ng saklolo at nagmamakaawang may magligtas sa mga bata. Biglang napagtanto ni Mu Chang ang nangyayari, sinabi niyang tiyak na si Lu Haifeng ang may pagkanan nito at nagtataka kung talagang sinusubukan ng walang hiya na sunugin hanggang mamatay ang lahat. Balisa namang nagtanong si Li Yuyu kung lalabas ba sila at may gagawin. Ngunit nanatiling malalim ang iniisip ni Chen. Napagtanto niyang ginagamit ni Lu Haifeng ang moralidad at ang buhay ng mga inosente bilang bitag para igapos siya. Para sa kanya, wala itong saysay, matagal na siyang hindi ang inosenteng mabuting loob ng nakaraan, ang taong muntik nang mamatay dahil lang sa pagsubok na iligtas ang lahat. Sa labas, sumisigaw si Lu Haifeng, hinahamon si Chen Xiao na lumabas, nagbanta siyang kung hindi magpapakita si Chen, susunugin niya ang buong lugar hanggang abo, para makita kung hanggang kailan tatagal ang sinasabi nitong turtle shell. Isang tauhan ni Lu ang agad na sumipsip, sinasabing napakatalino ng amo gaya ng dati, dagdag pa niya, kung magpapatuloy ang sunog, kahit hindi masunog ang mga tao sa loob, tiyak na tatapusin sila ng usok. Pinagmasdan ni Lu ang tanawin habang lalo pang lumalaki ang apoy, gumagaan ang loob niya sa bawat sandali. Sa isip niya, ito ang nangyayari kapag may naglakas loob na lumaban sa kanya. Patuloy na tumataas ang apoy at nagsisimula ng gumuho ang mga kalapit na gusali, lalo pang pinasisiklab ang sunog. Sa loob ng silungan, nagsimulang matarante si Mu Chang, sinabi niyang hindi sila pwedeng manatili lang dito, babala niya na maglilipat ang init sa mga pader at kahit hindi sila masunog, maaari silang maluto sa init o mawala ng hangin. Ngumiti lamang ng kalmado si Chen, may plano na siya. Sa isip niya, sa isang apocalypse na may matinding init, hinding-hindi siya magiging tanga para laktawan ang pag-install ng pinakamataas na antas ng fire protection system sa kanyang ligtas na bahay. Matagal na niyang pinaghandaan ang eksaktong sitwasyong ito. Kalmado niyang pinindot ang isang pulang pindutan sa kanyang console. Sa labas, umandar ang mga nakatagong aparato at agad na nagsimulang magbuga ng mga fire control chemical, kumilos ang mga ito na parang dambuhalang fire extinguisher, naglalabas ng makapal na pampigil na usok sa buong lugar. Habang kumakalat ang puting usok, mabilis na namamatay ang apoy. Nakatayo si Mu Chang sa monitor na hindi makapaniwala, tuluyang namangha sa nakita, napasigaw siya, at sinabing nanograde aerogel yun, hindi siya makapaniwalang nakuha ni Chen ang ganitong klase ng material, diretsyong military grade raw ito. Tinanong pa niya kung nilimas ba ni Chen ang isang base militar o kung ano. Ganap ding namangha si Li Yuyu habang nakikitang naglalaho ang apoy sa harap ng kanyang mga mata. Habang humuhu pa ang sunog, lalo namang nadidismaya ang pinuno sa labas. Nagalit siya at iginiit na desperadong pakikibaka na lang daw yun bago ang kamatayan, gayunman, umasta siyang handa rin siya sa ganitong resulta. Biglang may isang lalaking nagtangkang umatake ng patago kay Lu, inakalang abala ang pinuno sa mga nangyayari. Ngunit wala ring silbi, mas malakas ang pinuno, madali niya itong pinabagsak at inutusan ng lahat na ipagpatuloy ang pag-atake. Sinabi niyang hindi siya naniniwalang tatagal magpakailanman ang basurang teknolohiya ni Chen at handa siyang pahabain ang laban. Nataranta ang lalaking katabi niya at pautal-utal na nagsabing halos ubos na ang kanilang gasolina, itinuro niya na napaka-epektibo ng puting hamog mula sa bahay. Sa sandaling iyon, umalangaw ang boses ni Chen mula sa silungan. Kalmado niyang tinanong si Boss Lu kung tapos na ba itong maglaro ng apoy at pabirong inalok kung gusto nitong pumasok para uminom ng isang basong malamig na tubig para magpalamig. Sa labas napahinto naman ang grupo ni Boss Lu habang nakikinig sa sinasabi ni Chen Xiao. Kaagad pagkatapos ng panunuksong yun, may lumitaw na notification sa harap ni Chen, nakadetect ng malakas na negatibong emosyon, galit dagdag 888. Sa isip ng pinuno, nagbago ang kanyang pasya, napagtanto niyang ang basta pagpatay kay Chen Xiao ay magiging napakadaling kaparusahan.
Nakita niyang ang bahay ay fireproof, matibay, at ganap na self-sufficient, isang perpektong kanlungan. Ngayon, gusto niya itong angkinin. Hindi gumana ang dahas, pumalpak ang ataking apoy, kaya napagpasyahan niyang wala ng dahilan para magkunwari pa. Dahil umabot na sa ganito, iniisip niyang walang dapat sisihin kung tuluyan na niyang talikuran ang huling bakas ng sibilidad. Tumingin siya sa mga inosenteng sibilyan sa paligid, kumalat ang purong takot sa kanilang mga mukha. Nauunawaan ni Chen kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit handa na siya sa lahat ng posibilidad. Habang nagliliyab pa ang apoy sa paligid, sumigaw si Boss Lu kay Chen Xiao na lumabas na at tingnan ang lahat ng taong nagdurusa dahil sa kanya. Agad na nagsimulang umiyak at sumigaw ang matandang babae, minumura si Chen at sinisisi siya sa pag-offend kay Boss Lu at sa pagdamay sa lahat, hinihiling na lumabas na siya. Samantala, nainis si Mu Chang na walang hiya si Lu Haifeng, at idineklara na kung aabot man sa sukdulan, lalabas sila at lalaban hanggang kamatayan. Sa isip ni Chen, ang paggamit ng buhay ng ibang tao bilang pananakot ay ang pinakalumang taktika na umiiral. Sa kasamaang palad, sa mundong ito, ang pagiging masyadong maawain ay katumbas ng pagpapakamatay. Ngumiti si Lu at sinabing kung gusto ni Chen na magtago na parang duwag, ayos lang, uumpisahan na lang daw niya sa matandang ito. Hinablat niya ang isang matandang lalaki na nanginginig at umiiyak sa takot, biglang may sumigaw na si Lu Haifeng ay mamamatay ng miserable sa ginagawa niya. Nang marinig ang boses at makita ang nangyayari, agad nakilala ni Chen ang lalaki, si Lolo Wang. Naalala niya kung paanong minsan ay binigyan siya nito ng tubig at sinabing mabuhay lang siya, dahil hanggat buhay ang tao, may pag-asa pa. Ang alaalang yon ang tuluyang nagpasiklab ng tunay na galit kay Chen. Lumingon siya at sinabi kay Mu Chang na manatili sa loob at bantayan si Yuyu, dahil siya na ang aayos ng problema kay Boss Lu. Nagulat ang lahat, ngunit naunawaan din nila ang kanyang desisyon habang naglalakad si Chen palabas, sa gitna ng nagliliyab na apoy. Kalmado niyang sinabi kay Lu Haifeng na ang alitan nila ay sa kanilang dalawa lamang at walang kinalaman ang iba. Hawak pa rin ni Lu ang kwelyo ng matanda, may hawak na nagliliyab na sulo. Nang marinig ang sinabi ni Chen, isinantabi niya ang matanda at nilibak si Chen, sinasabing sa wakas ay gumapang na ito palabas ng kanyang lungga. Tinanong niya kung gusto bang magpakabayani ni Chen, pagkatapos, inilatag niya ang kanyang kondisyon, ibalik ang pera, ibigay ang tubig, at isuko ang sariling buhay, saka pa lamang daw niya iisipin na pakawalan ng iba. Malamig na tumugon si Chen na wala siyang interes na maglaro bilang bayani. Nagkatitigan silang dalawa ng matalim, at sinabi ni Chen Xiao hindi siya interesado. Itinaas ni Chen ang kamay at itinuro sa unahan, sinabi niyang nakakasawa ang labanan at pagpatay, at masama sa karma. Idinagdag pa niya na narinig niyang nagsimula si Lu bilang nagpapatakbo ng kasino, kaya bakit hindi nila ayusin ito sa paraang pinakakilala ni Lu, sa pamamagitan ng pastahan. Iminungkahi ni Chen, kung manalo si Lu, mapupunta sa kanya ang lahat ng pag-aari ni Chen, ngunit kung siya ang manalo, dapat pakawalan ni Lu si Lolo Wang at umalis agad sa lugar na ito. Malakas na tumawa si Boss Lu at agad pumayag habang may hinugot siya sa kanyang damit. Inihagis niya ang isang lalagyan ng dice at sinabing isang round lang, kung sino ang mas mataas ang roll, siya ang panalo, buhay o kamatayan ang kapalit. Mabilis itong sinalo ni Chen, at kalmadong sinabi na tataya siya sa malaki. Dagdag pa niya, magsisimula na raw ang laban ng mga Diyos ng sugal. Pareho silang naghanda, sa sandaling yun, parang nasa kasino sila imbes na sa isang nasusunog na labanan. Sabay na sumigaw ang dalawa, habang nangyayari yun, mabilis na inalag ni Boss Lu ang kanyang dice, at ganoon din ang ginawa ni Chen Xiao. Pagkatapos, sabay nilang inilapag ang mga ito sa sahig. Ngunit sa kasamaang palad, may lihim na pinindot si Boss Lu sa kanyang dice upang makapangdaya at makakuha ng mas mataas na puntos. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa paligid, sinisiguro raw na mananalo si Boss Lu. Tila puno ng kumpiyansa si Boss Lu. Nang huminto ang dice, malakas siyang tumawa at buong yabang na inanunsyo ang 3-6, isang pinakamataas na tira, at idineklara na talo na si Chen. Nanatiling kalmado si Chen at sinabing huwag magmadali, hindi pa raw tapos ang laban, palihim niyang ginamit ang isang trick at malinis na hiniwa ang dice, sa kapabirong sinabi na mukhang hindi maganda ang kalidad ng dice ni Boss Lu, nagkagulo ang lahat nang makitang nahati sa marami ang dice. Napatanong ang isang lalaki kung paano nagawang mahati ang mga dice, na para bang may nagmamay-ari ng isang dakilang kamay na kumilos upang paghiwa-hiwalayan ang mga ito. May sumigaw na ang kabuuang puntos ay 21, mas mataas kaysa sa tinatawag na pinakamataas na tira.
Hawak ang mga dice, ipinahayag ni Chen na natalo si Boss Lu at inutusan itong pakawalan ang matanda. Nagalit ng gusto si Boss Lu, inakusahan niya si Chen ng pandaraya at agad itong sinugod. May lumitaw na notification, nakadetect ng malakas na negatibong emosyon, galit, 4,500. Sumugod si Boss Lu na may dalang kutsilyo, minumura si Chen at sumisigaw na mamatay na ito. Nagpanik ang mga tao sa paligid. Ngunit nanatiling kalmado si Chen, sa isip niya, ito ang perpektong oras para subukan ang bago niyang kakayahan. Nang sumalakay si Boss Lu, umiwas si Chen nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos, buong lakas niyang inihagis ang smoke grenade. Sa takot ni Boss Lu, bumagsak ito sa lupa, nagkalat ang usok sa paligid. Nagunahan ang lahat, nagtatanong kung ayos lang ang boss. Sa gitna ng usok, umubo si Boss Lu at sinabing ayos lang siya, inutusan niya ang dalawa na hanapin si Chen. Nang lumino ang paligid, nakita niya si Chen sa unahan at itinuro ito, inuutusang pabagsakin siya. Agad nagpaputok ang mga tauhan, walang pakundangan at may sigaw ng pananabik. Humingi ng ulat si Boss Lu, ngunit bago pa may makasagot, may biglang matalim na hiwa na tumamba sa tauhang nasa harap niya. Nabigla si Boss Lu nang nakita niya ang isa niyang tauhan na hati ang katawan. Nang tuluyang mawala ang usok, tumambad si Chen, nakatayo roon, walang kahit anong pinsala. Bumunot si Boss Lu ng isang malaking rocket launcher at sumigaw na wala siyang pakialam kung gaano kalakas si Chen. Iginiit niyang imposibleng makaiwas dito at inutusan si Chen na mamatay, sabay putok ng rocket. Habang lumilipad ang rocket, sumigaw si Boss Lu na mapapasakan niya ang lahat ng pag-aari ni Chen. Sa sandaling yun, may lumitaw na notification, space barrier activated, isang hadlang ang agad bumalat sa katawan ni Chen, sinangga ang buong pagsabog at tuluyang hinarangan ito. Nagsimulang matarante si Boss Lu, tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang iniisip kung ano ang nangyayari.